Minsan iniisip ko kasi kung bakit tayo mga Muslim ay nahihirapan. Nahihirapan tayo umiwas sa gantong gawain. Isa lang ang nakikita ko kasi hindi natin nakikita ang halaga o ano ang konsepto ng kaisahan ng Allah. Kapag ka sinabing kaisahan, ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang ang ating sambahin. Wala nang iba. Kaya nga kapag ka nagkaroon ka ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay mayroong napakabigat na kasalanan. Kasalanan na hindi matutumbasan sapagkat ito ang pinakamalaking kasalanan pagdating sa Islam. Ang magkaroon o bigyan mo ng katambal ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, para mas maintindihan natin kung bakit ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon siya ng katambal, lumikha siya ng tao at itong tao ay ang iyong asawa. Ang iyong asawang babae, ayaw niya na magkaroon ka ng ibang babae. Lahat ng kasalanan, lahat ng bisyo ay pasukin mo na, pero huwag mo lang siyang ipagpapalit sa ibang babae. Sapagkat kung sakaling ikaw ay makita niya sa daanan na may kasamang ibang babae, kung ikaw ay mag-iisip, ano ang magiging kalagayan ninyong dalawa ng iyong babae habang ang iyong asawa ay nakatingin sa inyo? Palagay mo. Kung sakaling may dala siyang bato o sabi nating baril, sabi nating sniper, palagay mo anong gagawin sa inyo ng iyong asawang babae? 'Di ba? Nagets yung point ko. Kung ang Allah, ang nilikha niya, ayaw niya na magkaroon ng katambal sa kanyang puso ang kanyang asawang lalaki, ano pa at gagawin natin ito sa ating Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa, siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, siyang lumikha ng mga hindi natin nakikita. Naisip ba natin yan? 'Di ba? Kung hindi pa natin maintindihan, tawagin mo ang iyong asawa. Mahal, alika. Tapos sabihin mo, alam mo, dun sa kanina naglakad ako sa palengke, may nagustuhan ako isang babae, ang ganda. Palagay mo, nagigits nyo? Parang usap-usapan lang siya pero kung titingnan natin sa side ng ating mahal na asawa, galit na galit siya. So, ito ang ayaw ng Allah na hindi natin maintindihan. Kasi parang isipin natin na normal lang man. Normal lang. So, sa Islam, pinagbawalan tayo na sumali sa tinatawag na Pasko. Ito ay gawain ng mga hindi Muslim. Tayo mga Muslim pinagbawalan tayo. Sa kadahilanan, ang selebrasyon nila is kapanganakan ng kanilang Panginoon. 'Di ba? Kapanganakan. Ang atin, ang Allah hindi pinanganak. Siya ang una at siya ang huli. Wala siyang kahawig, wala siyang katulad. 'Yun ang Allah. Tapos nagkaroon ng selebrasyon, sasabihin nila sa'yo, Merry Christmas. Tapos, sasabihin mo, Merry Christmas din. So, anong napapaloob dito? Sinasabi ng non-Muslim na maligayang Pasko, pinanganak ng ating Diyos. Parang ganun, di ba? Tapos sasabihin mo din, Merry Christmas. Oh, bakit magagalit ang mga ating ulama? Kasi kahalin tulad yan ng pagsabi mo sa ibang babae na mahal kita. Tapos yung asawa mo, nandyan sa tabi. Kung sasabihin mo yun, anong mangyayari? Nagigits nyo, sana magits yung ibig ko sabihin na ganon kahalaga ang kahisahan ng Allah. Ganon din kahalaga ang pagmamahal mo sa iyong asawa na hindi mo pwedeng ipagpalit sa ibang babae, kahit sino pa. 'Di ba? Pag sabi mo pa lang ng Merry Christmas, nagkaroon ka na kaagad ng kasalanan. Nawala ka na kaagad sa Islam nang hindi mo namamalayan kasi hindi natin alam ang kahalagan, hindi natin alam kung ano bang ibig sabihin ng Merry Christmas. So, ang ibig sabihin nun is kasiyahan kumbaga sa pagdiriwang sa kapanganakan ng kanilang Jesus, kanilang Panginoon. Kasi si Isa, si Jesus ay ating propeta. Mahal na mahal natin siya. Hindi ka matatawag na Muslim hanggat hindi mo siya kilalaning na propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun. Kung mahal nila si Isa,
mas mahal natin mga Muslim si Isa. Yun ang katotohanan. So, ang pinag-iingat ng sa atin is malihis tayo sa Islam. Malihis tayo. Ang sa atin naman kasi hindi natin namamalayan eh. 'Di ba? Hindi natin namamalayan na nawawala na pala tayo sa Islam kasi hindi natin alam ang kahalagaan nito. So, mahalin tulad naman natin siya pagdating sa kahalagaan ay yung ating sala. Sa ating mga Muslim, wajib o responsibilidad ng mga Muslim na lalaki, babae, na wajib na sa kanilang pagsasala sa loob ng isang araw. Sa loob ng 5 bisis sa loob ng isang araw. Kung titingnan natin ang ating sarili, kamusta ba ang sala pagdating sa ating sarili? Nagagawa ba natin? Kapag hindi natin nagagawa, ibig sabihin hindi natin alam ang kahalagan ng sala. Ang sala ang magtatanggol sa atin pagdating sa Yaumul Qiyamah. Siya magtatanggol sa ating libingan. Hindi natin alam ang kahalagan nun. Kaya hindi natin alam kasi hindi natin inaalam. Mas alam natin ang kahalagan ng mga bagay dito sa mundo, mga bagong labas na sasakyan, iPhone 17 Pro Max 1 terabyte. Yan, alam natin kahalaga yan. Pero ang sala, pag, pag nagtayo ka ng sunnah sa pagitan ng fajar bago ang ikama, ang gantimpala nito ay higit sa mundo at nilalaman nito. Yun ang kahalagan. Sunnah pa lang yun. Ano pa yung sala na wajib? 'Di ba? Malawak ang Islam, so kailangan natin aralin. Hindi ko 'to sinasabi na marunong ako. Hindi ko sinasabi na alam ko. Ang pinopoint ko is nagpapaalala tayo sa bawat isa. Kasi lahat tayong Muslim, magkakaroon tayo ng responsibilidad sa bawat isa. Lahat tayo, lahat na nakikita natin, kaibigan natin, kilala natin, pagdating sa Yawmul Qiyamah, itatanong ng Allah sa atin sila. Kamusta? Naparating mo ba sa kanila? Hindi. Kasi mismo ang puso natin is hindi natin magawa. 'Di ba? Mismo ang puso natin hindi natin mailagay ang Islam. So, kung hindi natin mailalagay sa puso natin, paano natin may sasagawa? 'Di ba? Naninindig ako kasi first time ko lang mag-vlog. Ang gusto ko talaga mag-vlog noon pa. Ang hirap lang paano simulan, 'di ba? Paano simulan. So, ito ang naisip ko dito ako magsimula sa pagpapalaganap ng Islam. Bali ang paalala nito is para lang sa mga kapatiran ko Muslim. Okay? Kung may mga non-Muslim, pwede kayo manood, pwede kayo mag-comment. Kasi kung may hindi ako alam na itatanong ninyo, itatanong ko din sa mga guro namin sa Islam. Itatag ko sila o kaya i-explain ko sa inyo ng ganon. Lumaganap ang kaalaman sa social media. Kasi kapag ang Muslim hindi tinugunan ang ganitong tanong, mas maraming maliligaw. Pansinin natin ngayon, sa social media, madami ng Muslim ang kumalat na walang alam sa relihiyong Islam. Masakit pero ito yung totoo. Pansinin mo, sa buong pamamahay ninyo, ilan ang may cellphone? At buksan mo ang kanilang mga account. Ano ang mga nasa newsfeed nila? Lahat yun walang kinalaman sa Islam. 'Di ba? So, kapag ang panahon natin ganito, ang susunod na henerasyon is mas mahirap. Mas mahirap dahil sa kunti na lang nagpapalaganap. So, nandito tayo is para lang magpaalala sa bawat isa. Hindi natin layunin ang magpasikat o anuman. Kasi sa tutulang sa Islam, bawal ang sweldo na galing sa mita. Kasi pumapasok dyan yung ads. Yung ads na pumapasok is yun yung nagbabawal. Hindi bawal mag-vlog, hindi bawal mag-upload ng video hanggat wala kang natatama na faith na ang bawal doon is yung kita. Sa maliit na kita, napapalit mo yung iyong relihiyong Islam. Kasi mas nakakapag-focus ka sa paggawa ng content kaysa mag-share ka ng kaalaman sa Islam. Sa totoo lang ito biglaan lang tong vlog ko na to, hindi ako nag-prepare. Napansin nyo nung remote. Kasi ang bala ko, i-ano ko pa, i-mirror screen ko pa. So, hanggang doon na lang muna. Kung may kulang, share ko na lang ulit. So, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.